Praise God, hallelujah, maraming salamat po, amen, sa ating mga musicians, maraming salamat din po sa inyong pagbibigay. Ngayong umaga, ang dalangin ko po ay ibalik sa inyo ng Panginoon ang inyong mga ibinigay para sa Kanya, amen, ng masaganang pagpapala. Praise God. Ngayong umaga, hallelujah, tayo po'y darako na sa salita ng ating Panginoon, 2 Chronicles chapter 13. 2 Chronicles chapter 13. Hallelujah. Sa Amerika, mga kapatid, merong tinatawag na US Navy SEAL. Ang mga Navy SEAL ay mga Special Force Fighter, amen, na sumasabak sa mga gera na nakikibahagi sa pagkilos laban sa mga teroristang grupo. Amen. Hindi biro at hindi madali ang kanilang mga misyon na ginagawa dahil buhay nila ang nakasalalay. Pwede sila ang makapatay o pwedeng sila ang mamatay. Kaya grabe ang pressure sa kanilang pinasok na trabaho. At kailangan ay lagi dapat silang matapang sa lahat ng kanilang kahaharapin na mga task o assignment. At para mangyari yun, amen, para hindi sila madaling matakot o umurong, ay may ginagawa silang pagsasanay, training, kung saan sila ay papupuntahin sa malalim na swimming pool. Malalim na swimming pool. Amen. At doon ay tatalian ang kanilang kamay at lalagyan ng weights, pabigat ang kanilang paa. Tapos doon sa ilalim ng swimming pool, tapos ihuhulog sila doon sa pool at doon sa ilalim ay paglalakarin sila sa ilalim ng pool papunta dito at papunta doon. Hanggang sa mag-blackout sila. Mawawalan sila ng malay, nasa ilalim ng pool sila makahon. Amen? Tapos, iaahon sila para i-recover ulit. At kapag naka-recover na, ay iuhulog ulit sila sa pool at ganun ulit ang gagawin. Ulit-ulit, yun ang kanilang training. Amen? Ginagawa yun para kapag sila ay nasa totoong labanan na, at ang mga bala ay lumilipat na, mga nagliliparan na yung mga bala papunta sa kanila, hindi sila agad magre-react ng takot o sa takot o bilang aatras kapag nandyan na yung totoong gera. Amen? Kaya ang paraan para matulungan sila ay inilalagay sila sa tubig na ang tubig ay lampas sa kanilang ulo. Amen? Yun po ang nais kong ipunto, yung lampas sa ulo. Kapag sinabing lampas sa ulo, lampas o higit sa ating kapasidad. Lampas o higit sa ating kakayanan. Kaya ko po kinuwento yung ganong introduction ay dahil may mga tagpo o pangyayari sa ating buhay na lampas sa ating ulo. Yung tubig na yon, lampas sa kanilang ulo yon. Dapat silang makaahon doon kasi kapag hindi sila nakaahon doon, amen, yun nga, nagpa-blackout sila. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, lampas na sa ating kapasidad, lampas na sa ating kakayanan. Ang totoo ngayong umaga, mga kapatid, may limitasyon lang kasi tayong mga tao. Alam mo ba yun? May limitasyon ka lang. May limitasyon ka lang. Amen? At yung pagsasanay na ginagawa ng mga US Navy SEAL ay hindi madali dahil hindi naman likas sa tao ang tumira o magtagal sa ilalim ng tubig. Pero gayon pa man, paminsan ay dumadating tayo sa kalagayan na tayo ay parang nasa ilalim ng tubig. Nalulunod, amen, lampas na sa ating ulo. Amen. Pero hindi yun para patayin tayo, kundi yun ay para turuan at tulungan tayo. Ngayong umaga, mga kapatid, may babasahin tayong kwento sa Bible. Ang pangalan niya ay si Abijah, sa Tagalog ay si Abias. Siya ang hari sa Huda sa panahon ito. At sila ay nalagay sa isang sitwasyon, isang digmaan na lampas sa kanilang ulo. Mangangaral po sa paksang ito, over our head. Over our head, lampas sa ating ulo. Basahin po natin ang ating main text. Mas maganda, mga kapatid, kung babasahin po ninyo sa inyong personal na pagbabasa na lang, pag-uwi nyo mamaya para mas maunawaan nyo ang buong kwento. Mahaba kasi masyado kapag binasa natin ang buong kabanata. Ang babasahin lang po natin ay 2 Chronicles chapter 13 verses 1 to 3, talong tayo ng 8, tapos talong tayo ng 13 hanggang 18. Ganito po ang sabi, ng 18 taon na ni Haring Jeroboam, si Abias ay nagsimulang maghari sa Huda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Mikaya, na anak ni Uriel na taga Gibeya. Noon ay mayroong digmaan sa pagitan ni Abias at Jeroboam. Si Abias ay nakipaglabang kasama ang isang hukbo na matatapang na mandirigma. 4
600,000 mga piling lalaki. At si Jeroboam ay humanay sa pakikipaglaban sa kanya na may 800,000 piling malalakas na mandirigma, times 2, yung bilang ng kanilang mga kalaban. At ngayon, inyong inaakalang madadaig ang kaharian ng Panginoon, verse 8, sa kamay ng mga anak ni David, sapagkat kayo'y napakarami at may dala kayong mga gintong batang bata na ginawa ni Jeroboam upang maging mga Diyos ninyo. Verse 13, si Jeroboam ay nagsugo ng isang pagtambang upang lumigid at sumalakay sa kanila mula sa likuran, kaya't ang kanyang mga kawal ay nasa harapan ng Huda at ang pagtambang ay nasa likuran nila. Nang ang Huda ay lumingon, ang labanan ay nasa harapan at likuran nila, at sila'y sumigaw sa Panginoon at hinipan ng mga pari ang mga trompeta. Pagkatapos ay sumigaw ng pakikipaglaban ng mga lalaki ng Huda, at nang sumigaw ang mga anak ng Huda, ginapi ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harapan ni Abias at ng Huda. At ang mga Israelita ay tumakas sa harapan ng Huda, at sila ibinigay ng Diyos sa kamay ng Huda. Pinalo sila ni Abias at ng kanyang mga tauhan sa isang napakalaking patayan. Sa gayon, ang napatay sa Israel ay 500,000 mga piling lalaki. Gayon, nagapi ang mga anak ni Israel ng panahong iyon. At ang mga anak ni Huda ay nagtagumpay sapagkat sila ay nagtiwala sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tayo po'y sumandali manalangin ngayong umaga. Panginoon, hallelujah, samahan at pangunahan mo po ang pangangaral ng iyong salita. Sa umagang ito, ako'y walang magagawa. Pahiran mo, Panginoon, ang aking labi. Ikaw ang mangusap, Panginoon, hallelujah, sa bawat mananampalataya na kasama ko ngayong umaga, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami sa mga sitwasyon, sa mga kalagayan, Panginoon, na lampas o lumalampas, Panginoon, sa aming ulo, over our head. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw ay may gagawin ngayong umaga sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Over our head, una po natin pag-usapan, the reality of life. Ang realidad ng buhay. Ang Israel po sa panahong ito ay nahati po sa dalawang kaharian, Israel at Huda. Amen? At halos lahat po ng naging hari sa Israel ay masasama. Kaya lagi silang nagre-rebelde sa Diyos at ibinibigay sila sa mga kalabang bansa. Samantalang ang Huda ay kahit papaano may mabubuting hari na bumabangon at pinipiling sumamba sa totoo at buhay na Diyos. Binigyan ko lang po kayo ng background. At dito po sa ating binasa, si Abias po ang hari sa Huda. Siya po ay sinalakay ng kanilang mga kababayan, ang Israel, na pinagaharian naman ni Jeroboam, isang masama at mapagmataas na hari. At ngayong umaga, mga kapatid, itong kwento na ito, ang kwento ni Abias, ay kwento kung paano gumagana ang buhay. Amen? Tayo po ay nagpaplano ng mga bagay-bagay ayon sa kagustuhan natin, kaya lang, amen, may mga pagkakataon na kabaliktaran ang nangyayari. Sino po sa inyo, meron kang plano, amen, kaya lang yung iyong plano hindi nangyari, o hindi naman nangyari, kabaliktaran pa ang nangyari. Amen. Akala ni Abias, dahil siya ay kumikilala sa Diyos, at meron pa siyang mga pari o saserdote na naglilingkod sa templo, ay ayos na ang lahat, amen, at automatic na siyang mananalo palagi sa mga digmaan, amen. Pero hindi po ganoon ang nangyari sa tagpong ito, amen. 2 Chronicles chapter 13 verse 14, nang ang Huda ay lumingon, ang labanan ay nasa harapan at likuran nila, amen. May labanan sa harapan, may labanan sa likuran, amen. Sino sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, dumadaan ka sa mga sitwasyon, kalagayan, problema sa iyong buhay, na mayroong problema sa harapan, mayroong pang problema sa likuran? Amen? Nandiyan ang mga kalaban, pagtingin nila, ang mga kalaban o ang labanan ay nasa harapan at nasa likuran nila. Ano pong pinapakita nito sa atin, itong talatang ito? Mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay, sa ayaw man natin o sa gusto, makakaranas po tayo ng mga pangyayari, sitwasyon at kalagayan na lampas sa ating ulo. Over our head. Ano ulit ang ibig sabihin ng lampas sa ating ulo? Lampas sa ating kapasidad. Lampas sa ating kakayanan. Lampas sa ating limitasyon. Beyond our limits. Mga kapatid, itong binasa natin na tagpo na ito sa Bible, ito po ang unang digmaan ni Abias. At dahil unang digmaan, ibig sabihin ay wala pa siyang karanasan talaga sa labanan. At hindi niya talaga alam ang dapat na gawin. So ibig sabihin,
Amen. Talagang lampas sa kanyang ulo, lampas sa kanyang kakayahan. Amen. At ganoon din sa atin, mga kapatid, ngayong umaga, ang pagkakaroon ng mga sitwasyong lumalampas sa ating ulo ay yung mga sitwasyon na unang beses nating nakakaharap. At dahil unang beses, hindi natin alam ang gagawin dahil hindi sapat ang ating kaalaman. Amen? Hallelujah. Paminsan, amen, kapag unang beses sa trabaho, di ba, makakaharap ka doon ng mga sitwasyon, ano bang gagawin ko dito, di ba? First time ko itong trabaho na ito. Amen? Unang beses sa negosyo, unang sabak sa pag-aasawa, unang sabak sa pagkakaroon ng anak. Nung kami magkaroon ng anak ni Rolene, kami mga first time parents, hindi talaga namin alam ang gagawin. Over our head. Amen? Paano ba ito? Paano ba magkabibig? Paano ba yung buhatin yung bata? Amen? Paano ba palitan ng diaper pag ganun ba? Ganun? Kasi unang beses. Amen? Maraming mga bagay sa ating buhay, kapag ikaw ay dumadaan sa unang beses na yon sa iyong kalagayan, amen, ang totoo mga kapatid, hindi mo rin talaga alam ang gagawin. Amen. Over our head. Amen? Dahil bago sa atin. Merong illustration dito, sa London, merong test na tinatanong sa mga gustong maging police officer. At kailangan ay maging tama ang sagot nila para makapasa sila. Amen? I-intervene sila. Amen? At ang tanong sa kanila ay isang sitwasyon. Situational question. Amen? So ganito, yung tanong doon sa mga gustong maging police officer sa London. Sabi ganito, ikaw ay nagpapatrol nang bigla kang makarinig ng pagsabog sa kabilang kanto. Nang makarating ka sa pinangyarihan ng pagsabog, nakita mo ang isang sasakyan na nakabaliktad sa gilid. Tapos pag-check mo sa driver, ay wala pala siyang driver's license. Bawal yan, tama po ba? Amen. Amen? Tapos pagtingin mo sa pasahero, yung pasahero ay asawa ng iyong boss. Asawa ni boss to Amen? Tapos maya-maya, ay merong sasakyang dumating para tumulong. Kaya lang, nakilala mo na yung tao na yon ay ang most wanted criminal na pinaghahanap sa lugar nyo. Tapos, bigla-biglang may lalaking tumatakbo papalapit sa'yo at nagsabi na dalhin sila sa ospital dahil manganganak na ang misis niya. Tapos, hindi pa tapos. Bigla kang may narinig na sigaw ng tao. Paglingon mo, yung taong sumigaw ay nandoon sa ilog dahil sumabog yung sasakyan, tumilapon siya sa ilog, kaya lang ay hindi siya marunong lumangoy. Ayun ang tanong, ikaw ang nagpapatrol sa lugar na yun. Anong gagawin mo sa ganung uri ng sitwasyon? Ikaw kapatid, anong gagawin mo sa ganung uri ng sitwasyon? Alam niyo, isang police officer na sumagot ng ganito, amen, ang sagot niya ay ganito, huhubarin ko na lang ang aking uniform at iiwanan ko silang lahat. Kahit ako rin siguro ang nasa ganung sitwasyon, amen, kahit hindi na ako ma-promote sa pagiging police officer. Dami humingi ng tulong ba? Amen, ayun nga yun. Over our head, amen, lampas sa ulo. Ganon din sa ating mga kapatid. May mga pangyayari sa ating buhay na lampas sa ating ulo at hindi natin alam ang gagawin. Sa mga magulang na narito, amen, pwede ko po bang marinig ang amen ng mga magulang na narito? Sino sa inyo nakaranas na pag-uwi mo ng bahay, pagod ka galing trabaho, tapos pagkita mo, tambak ang labahin, tambak ang hugasin, ang kalat sa sahiga, tapos naalala mo, due date na pala ng mga bayarin, kaya lang wala pang sahod, o kaya naman ang hina ng benta, tapos umiiyak pang ang anak niyong sanggol dahil hindi ka pa nakakabili ng gatas niya. Di ba parang gusto mo lang din umiyak, sabihin yung anak mo? Ako na rin, iyak na lang din ako. Amen? Baka humarin na lang natin ang pagiging magulang. Dahil ang maging magulang ay punong-puno ng responsibilidad. Kaya na siya, amen? Sa mga magulang na narito, amen? Ikaw ay maraming responsibilidad. Kaya na siya, amen? Amen. Ang tawag doon mga kapatid ay overwhelming. Narinig nyo na ba yung salitang overwhelming? Nakaka-overwhelm. Sa Tagalog ng overwhelming, nakakalula. Nakakalunod.
Amen? Psalm 124 verses 4 to 5, maaaring para tayong tinangay ng baha at nalunod dahil sa malakas na agos ng tubig. Then the waters would have overwhelmed us. Amen? The stream would have gone over our souls. Ang tubig na tinutukoy dito, amen mga kapatid, ito nga, yung mga problema, suliranin na kinakaharap natin, amen, sa araw-araw. Paminsan, para silang tubig na bigla na lang aagos sa'yo. Anong ibig sabihin ng aagos? Tatakpan ka na lang nila, tatabunan ka na lang nila. Di ba? Pag may baha, pag malakas ang ulan, di ba? Amen? Hallelujah. Ng July, malakas na ulan, binahatin. Ganun pala kapag malakas ang ulan. Kaya Lord, huwag mo na paulan ng ganun kalakas. Amen? Di ba? Natatabunan ng lupa. Di ba? Amen? Ganun din sa ating mga kapatid. Hallelujah. Sa ayaw sa gusto natin, may mga pangyayari, may mga pagkakataon sa ating buhay na biglang darating yung mga problema at paminsan, hindi lang isang problema, hindi lang dalawang problema, hindi lang tatlong problema, kundi maraming problema. At yung maraming problema na lang, bigla ka na lang tatabunan. At kapag ikaw ay natabunan, di ba? Nakakalunod. Parang yung US Navy safe, nandun sa ilalim ng pool. Amen? Hallelujah. Sinong naniniwala mga kapatid, ang mga problema kapag marami ay nakaka-overwhelm? Amen. Amen. Lampas sa ating ulo. Amen. Hallelujah. Sino po sa inyo mga kapatid ang naabutan ninyo ang palabas ni Bruce Lee? Amen. Amen. Hindi ko na po naabutan. 18 years old pa lang po kasi ako. So. Amen. Oh, nakalimutan doon namin mo. Ang tayo, nagkakadayan tayo sa edad eh. Bruce Lee, karate movies, pamilyar po ba kayo? Amen? Kung nakapanood na po kayo ng pelikula ni Bruce Lee, kapag siya ay makikipaglaban, sabihin natin 20, 12 ang kalaban niya. Amen? Pero di ba mga kapatid, ang nangyayari, isa-isa lang naman ang lumalaban kay Bruce Lee. Tapos yung iba ay nandun lang sa pwesto nila, ay may patalong-talong lang. Pero pwede sila nandun, si Bruce kalaban nila, di ba? Pag-galong-galong lang sila. Eh, ano ibig sabihin pag-galong-galong? Naghihintay sila ng turn nila. Amen? O, sige mo muna, laban kay Bruce Lee. Oh, natalo. Okay, ano naman ha? Ay, yung ba, yung 18, galong-galong lang sila. Tama ba? Nakabalata ba kayo ng pelikula ni Bruce Lee? Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, nais ko pong sabihin na ang buhay ay hindi tulad sa mga pelikula ni Bruce Lee. Para bang one at a time. O, ikaw muna. O, natalo kita. Next. O, next. Hanggang sa matalo niya yung 20. Na isa-isa lang naman ang lumalaban sa kanya. Isa-isa lang naman ang lumalapit sa kanya. Ngayong umaga, mga kapatid, ang realidad ng buhay, paminsan, sabay-sabay ang kalaban. Sabay-sabay ang problema. Hindi sila yung problema one at a time. O, problem number 1, ikaw muna, matake ka doon. O, pag-start ko sila, ako naman, problem number 2, atake na ako. No. Yung mga pagkakataon, mga kapatid, ang realidad ng buhay, paminsan, ayaw man o gusto natin, sabay-sabay ang darating. Sabay-sabay ang makikipaglaban sa iyo. Amen? Hallelujah. Nagkasakit si anak, bayaran ng bahay, wala pang sahod, ang hina ng benta. Amen. Di mo na alam ang gagawin. Umihina pa ang inyong kumpanya. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. At kapag ang mga problema ay sabay-sabay, nakakalula, nakakalunod, lumalampas sa ating ulo. Over our head. Amen? Lagi natin ginagamit na ilustrasyon si Job. Kilala niyo po ba si Job? Kapag problema, suliranin, pagdurusa, usapin. Amen? Kukwento ko na lang po, isang araw, dumating yung isang katiwala niya at nagulat. Sir Job, yung mga baka at asto mo, kinuha ng mga tulisan. Tapos pinatay pang mga kasamahan ko. Ako lang ang nakatakas upang magbalita sa'yo. Tapos ano nangyari? Habang nagsasalita yung katiwala, ulitin ko, habang nagsasalita yung katiwala, may dumating ulit na isang katiwala. Nagulat din, may apoy na bumagsak sa langit, nasunog ang mga tupa, ako lang ang natira. At habang nagsasalita yung katiwala na yun, may dumating ulit para magulat. Yung mga kamelyo mo, Sir Job, kinuha rin, ako lang ang nakatakas. At habang nagsasalita yung katiwala na yun, may dumating ulit para magulat. Sir Job, yung bahay kung nasaan ang lahat ng iyong mga anak, hinampas ng napakalakas na hangin, bumagsak ang bahay, patay silang lahat. Amen? Anong napansin natin doon mga kapatid? Hindi pa tapos magsalita itong nag-uulat na katiwala niya, may paparating na kaagad para mag-ulat. Diba? Kung nag-uulat pala isa sa yung mga baka, yung mga asto mo, ninakaw ng mga tulisan, pinatay pa yung mga likod, ako na nakatakas. Hindi pa siya nagsasalita, dumating ulit. Sir Rob, may ulit po ko sa inyo. May bumagsak
bumagsak na apoy sa langit, tapos yung mga kamera nyo, yung mga tupa nyo, wala na. May dumating ulit na isa. Amen? Mga kapatid, ang kwento ng buhay ni Job ay kwento ng buhay, amen, ng mga tao. Amen. Amen? Hallelujah. Ito po katotohanan ngayong umaga. Ang problema, di ba mga kapatid, hindi pa tapos yung isa, nandyan na agad yung ikalawa. Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Hindi pa tapos yung isa, papunta na agad yung ikalawa. Nangyayari ba yun? Amen. Nangyayari. Yun po ang isa sa prinsipyo at realidad sa buhay na dapat nating tandaan ngayong umaga. Amen? Hallelujah. At may mga pagkakataon, mga kapatid, sa ating buhay, amen, isa din itong katotohanan ngayong umaga, may mga pagkakataon sa ating buhay na gusto ng kaaway ng dyablo na marami kang problema. Alam mo ba yun? Amen. Gusto ng kaaway na marami kang problema. Bakit? Dahil alam ng kaaway, kapag ang isang tao ay maraming problema at yung mga problema ay lumalampas na sa kanyang ulo, lumalampas na sa kanyang kapasidad, lumalampas na sa kanyang kakayahan, nagkakaroon ang tao ng maling pananaw. At dahil mali ang pananaw, makakagawa siya ng mga maling pagpapasya. Ang daming problema, nakakalula. Hindi muna ako dadalo sa church. Mali. Diba? Maling pananaw. Aming problema, nakakalula. Yung munang umate. Mali. Ang daming problema, nakakahilo. Iwan ko na lang ang pamilya ko. Mali. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Ang daming problema, nakakalunod. Magpakamatay na lang kaya ako. O, sabay-sabay tayo. Mali. Amen po ba? Amen. Diba? Yun ang mga pumapasok na pananaw sa isip ng tao kapag siya'y nalulunod, amen, sa mga problema at lampas na sa kanyang ulo. Kahapon na tayo, kung nabalitaan niyo po yung isang dalaga, 19 years old, estudyante, tumalon sa MRT Taft Station, patay. 19 years old! Sa ganung uri na, sa ganung edad niya, isip niya na yun. Bakit tumalon? Hindi na kaya ng problema. Nabalitaan niyo po ba yun? Mamaya pwede niyo i-search. Over her head. Over. Amen? Lumampas na sa kanyang ulo. Lumampas na sa kanyang kakayanan. Hindi na niya alam ang gagawin. Ang ginawa niya, naisip niya, tumalon na lang siya sa MRT station. Kaya mga kapatid, ito pinag-usapan natin ngayong umaga. Amen? Hindi natin ito pwedeng baliwalain. Amen? At isa pa na pwedeng mangyari kapag natatabunan tayo ng mga problema ay maging mali ang pagtingin natin sa Diyos. Sabi ng asawa ni Job, Job chapter 2 verse 9, pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Grabe ang asawa ni Job, ano? Siya na nga lang yung parang kaisa-isang kakampi dito ni Job. Biruin mo, sinabihan pa niya si Job. Ano, magiging tapat ka pa rin ba sa Diyos? Ang dami na nating problema. Nakita mo ba yung mga ari-arian natin? Nawala pa yung mga anak natin? Magiging tapat ka pa rin ba sa Diyos? Ang tama mong gawin ngayon, Job, sumpain mo na lang ang Diyos at mamatay ka na. Nagkaroon ng maling pananaw ang asawa ni Job sa Diyos. Yan ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Amen? Deserve ba niya talagang paglingkuran natin siya? Bakit ganito ang buhay natin ngayon? Diyan pa po kayo mga kapatid. Hindi po ako galit, nangangaral lang. Amen? Ang punto ko po dito sa first point, mga kapatid, may oras, hallelujah, na pwede tayong malagay sa ganitong sitwasyon. Ang hirap, nakakalula, nakakalunod, ang hirap huminga, sunod-sunod ang mga problema. Sino sa inyo nakadaan ka na sa ganitong sitwasyon? Yes, God. Hallelujah. So, ang kausap ko talaga ngayong umaga ay mga totoong tao. Amen. Amen. Parang si Abias, ang labanan ay nasa harapan at ang labanan ay nasa likuran. May problema sa harap, may problema sa likod, may kalaban sa harap, may kalaban sa likod, lampas na sa kanyang ulo. Amen? At sa mga ganong pangyayari, mga kapatid, sa ating buhay na lampas na sa ating ulo, amen, anong gagawin mo? Thank you, Lord. Pangalawa, pag-usapan natin the options of life. Meron pong pagpipilian ang buhay. Ang kwento na binasa natin tungkol kina Abias at Jeroboam ay kwento
ng dalawang pagpipilian ng pagharap sa buhay. Ang unang paraan po ng pagharap, yung tinatawag po na Jeroboam strategy. Diba? May dalawang hari kanina na naglaban, si Jeroboam, si Abias. Uunahin natin yung strategy ni Jeroboam. Amen? Ito po yung pagharap sa buhay, amen, na may pagmamataas o kayabangan. Yung first approach sa buhay, yung Jeroboam strategy. 2 Chronicles 13 verse 8, at ngayon, inyong inaakalang madadaig ang kaharian ng Panginoon sa kamay ng mga anak ni David, sapagkat kayo'y napakarami, at may dala kayong mga gintong batang baka na ginawa ni Jeroboam upang maging mga Diyos ninyo. Ngayong umaga mga kapatid, nabasa natin, ang pagtitiwala ni Jeroboam ay nasa kanyang nakikita, amen, sa kanyang mga nakikita. Kung anong nakikita ko, itong pagtitiwalaan ko. Kung anong nakikita ng aking mga mata, itong aasahan ko. Amen? At dahil doon mga kapatid, siya ay nagmataas. Amen? Pansinin nyo mga kapatid, sapagkat kayo'y napakarami. Nabasa natin kanina, mas marami ang bilang ng mga kawal ni Jeroboam kumpara sa kalaban nila, sina Abias. Amen? Kaya pakiramdam niya, siguradong mananalo sila sa labanan. 800,000 ang kawal niya, ang kawal ni Abias ay 400,000 lang. At yun ang nakikita ni Jeroboam, mas marami kami kaysa sa inyo. May panalo ba kayo laban sa amin? Sa bilang pa lang, panalo na kami. Amen? Kaya matatalo namin kayo. Kaya may mga tao, mga kapatid, ngayong umaga, na ang tiwala nila ay sa mga nakikita nila, amen, sa mga nangyayari sa kanilang buhay. May mga tao na nagtitiwala sa mga circumstances, sa mga nangyayari. Ano ibig kong sabihin ngayong umaga? Kapag maganda ang nangyayari, amen, hindi maiwasan pa minsan ay masyado tumataas yung ating confidence. Grabe. Promoted ako sa trabaho ngayon. Grabe, ang daming benta, ang daming tinda ngayon. Amen? Ang taas ng mga grades ko. Ang daming booking. Amen? Ayos to. Mabuti ang Diyos. Sabi ko na nga ba Amen? Kahit ako lang magaling talaga akong magsalita. Kahit ako lang magaling talaga akong gumawa. Kahit ako lang, magaling talaga akong magtrabaho. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, paano kung hindi na maganda ang mga nangyayari? Nais ko sabihin sa bawat isa ngayong umaga, ang mga sirkumstansya, mga pangyayari, mga sitwasyon ay hindi lang nananatili sa isang kalagayan. Iyan po ay nagbabago. Amen. Diba nga, may sinabi, amen, ano yun? Bilog ang? Buwan. Totoo naman. Amen. Totoo naman. Praise God. Hallelujah. Diba? Sabi nga nila, minsan ikaw ay nasa taas. Nasa ibaba. Minsan nasa ibaba. Kapag ikaw ay nasa taas, di ba? Sarap mabuhay. Thank you, Lord, di ba? Ganda ng mga nangyayari sa amin. Amen? Kaya, totoo talaga kahit hindi ako mag-church, magandang nangyayari sa aking buhay. Hindi ko talaga kailangan ng Panginoon. Pero look at me now. Ano, kapag dumating ka sa isang punto ng iyong buhay na ikaw ay lagpak na, nakadapa na siya sa hate, makakayanan mo pa rin bang sabihin life is good? Or God is good? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong basta magtiwala. Amen. Sa ating kalagayan ngayon. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Isa pa. Amen. Nagtitiwala tayo sa ating mga dating karanasan. Alam ko na to. Hindi, napagdaanan ko na yan. Sisiyo na lang yan, sisiyo. Amen. Mapagtatagumpayan ko rin to. Amen. Dumaan na ako dito, alam ko na ito. Amen. Alam niyo mga kapatid, kwento ko lang, si Pastor Emil, yung naging bisita natin nung last June. Amen. Naging successful po ang kanyang ministry sa Vietnam. Ipinanalangin natin kayo na sa mission. Amen. Pinadala sila sa Vietnam. Amen noon. At pagdating ng 2019, pinabalik na sila dito ni Pastor Boyet. Bakit? Dahil naging mabunga ang kanyang ministry, ang kanyang pagpapagal doon sa Vietnam. Amen. Nagkaroon tayo ng mga churches na ang mga pastor ay Vietnamese. Alam niyo po ba, doon sa missionaries na pinagpipray natin, ang ibang lahi lang doon ay yung mga Vietnamese pastors. Lahat doon ay mga Filipino pastors na. At ang nagpasimula doon sa Vietnam ay si Pastor Emil. Pinadala siya doon, naging mission. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Amen. Naging successful, naging mabunga, naging malago. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga pastor na Vietnamese doon. Alam niyo, ang Vietnamese country ay Buddhist nation.
Hindi sila Christian nation katulad natin. Wala silang background tungkol kay Jesus Christ. Pero ginamit ng Panginoon si Pastor Emil. Biruin na may mga Vietnamese ngayon nananalangin, sumasambat, naglilingkod na sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, bumalik sila dito sa Pilipinas. At noong 2021, nagpasya ulit si Pastor Emil na mag-pioneer ng church. Ito, parang ginagawa natin ngayon. Nagpa-pioneer ng church. Sabi niya, nasa Mandaluyong na siya, pero sabi niya, hindi ako mapalagay, gusto ko ulit umalis, gusto ko ulit mag-pioneer, gusto ko ulit magpasimula ng gawain. At nagpagpasyahan niya, pumunta nga siya doon sa La Trinidad, Benguet. Amen? Sino pong nakapunta na sa La Trinidad, Benguet? Wala pa po. Amen? Kung meron, sasabihin ko sana, hindi ka man lang nagsama. Amen? Ngayon mga kapatid, kapag nagkikita kami ni Pastor Emil, 2021, so almost 3 years na si Pastor Emil sa La Trinidad, Benguet. Pag nagkikita kami kapag pastor's meeting, amen, alam niyo, nagkukwento si Pastor Emil na nahirapan siya sa Benguet. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Amen? Sabi niya sa akin, nag-report ako ng conference noon, pagbaba ko, amen. Pero alam ko minsan, humble si Pastor Emil, amen. Pero minsan kasi kinukwento rin ng anak niya, amen. Ganda nung ginagawa siya sa patero, sana kami rin doon sa Benguet, sa La Trinidad, Benguet. Amen. Ang mga tao, hirap invite sa church. Mga tao parang, amen. Kasi yung mga tao doon ay, ano ba tawag doon? Yung mga parang lumang tao, ang tawag sa mga ganun? Yung mga tribo-tribo, mga ganun. Hirap nila imbitahan sa church, nahihirapan si Pastor Emil. Pero mo, isang tinitingal lang ang pastor, tingnan nahirapan sa ministry. Amen. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ang iyong past experiences, amen, ay hindi mo pwedeng pagtiwalaan sa iyong currently experience. Amen. Hindi ibig sabihin na nagtagumpay ka noon, kaya mong magtagumpay ulit sa susunod na kakaharapin mong kalagayan. Gulat si Pastor Emil. Sabi nga niya sa akin, alam mo, Pastor, minsan nananalangin na lang ako ng ganito. Lord, bakit gano'n sa Vietnam, di ba? Yun, mga hindi pa Pilipino yun, mga hindi ko kababayan yun. Pero bakit parang, ang ganda ng ginawa ko, pagdating dito sa Benguet, di ba? Titingin daw siya sa likod niya, ba nag-pray siya, bakit ako lang? Saka yung pamilya ko. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, anong ibig sabihin nun? Kasi sinabi ko na pala, hindi garantiya na kung gumana at naging maayos ang naging karanasan natin noon, ay automatic na magiging maayos at matagumpay din ang susunod na kakaharapin nating kalagayan. Naging matagumpay ako doon sa Vietnam. Kahit saan ako mag-pioneer dito sa Pilipinas, I believe magiging matagumpay din ako. Nakita ko kay Pastor Emil yun. Nahirapan din pala si Pastor Emil. Amen? Thank you, Lord. May nakapagsabi nga ng ganito, what you got here won't get you there. What you got here won't get you there. Kung anong nagdala sa iyo dito, ay hindi ibig sabihin yun ang magdadala sa iyo doon. Diyan pa po ba kayo, mga kapatid sa ating Panginoon? Hindi ibig sabihin na nagtagumpay ka noon, ay mabilis ka nang magtatagumpay sa susunod mong mga laban. Amen? At isa pa mga kapatid, hallelujah, yung pagtitiwala sa ating sarili. Amen? Sino dito yung masyado kang bilib sa iyong sarili? Huwag mo na itaas ang iyong kamay. Alam ko, magaling ka. Amen? Thank you, Lord. Lalo na kapag meron ka ng mga bagay na inaasahan mo. Balikan natin 2 Chronicles 13:8. At ngayon, inyong inakalang madadaig ang kaharian ng Panginoon sa kamay ng mga anak ni David, sapagkat kayo'y napakarami, at may dala kayong mga gintong batang baka na ginawa ni Jeroboam upang maging mga Diyos ninyo. Amen. Yun po yung bibigyan natin ng din dito. Yung gintong batang baka ay larawan po ng Diyos-Diyosan na ginawa nila na yun ang kanilang pinagtitiwalaan. Marami kami, tapos meron pa kaming gintong batang baka. Kaya sigurado, kapag naglaban tayo, Abiyas, mananalo kami sa inyo. O kayo, nung meron kayo, eto kami, meron kaming ganito. Amen? Sa panahon natin mga kapatid, hindi ito yung literal na nilalagay mong imahe sa inyong bahay. Hindi na po gano'n ang mga Diyos-Diyosan lang ngayon sa panahon natin. Sa panahon natin, ang pera ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Marami akong pera. Kaya kahit may problema kami, masosolusyonan agad ang problema. Amen. Gaano tayo kasigurado mga kapatid? Kung pera lang ang sagot, bakit may mga nababalitaan akong mga mayayaman na nagpapakamatay pa rin? Tama po ba ako? Amen. Kung pera lang, kung pera lang, kung pera lang. Sino may pera ngayong umaga? Amen. Tago mo. Ba't ba tayo lumalay?
Maraming mga tao ngayon, amen, ito ang totoo, di ba? Paminsan, hindi maiwasan. Ulitin ko, maraming mga tao, hindi lahat, pero marami, nagtitiwala na sa pera, at yun ang nagiging dahilan kung bakit minsan nagmamataas ang mga tao. Amen. Magkano savings account mo? Ba po? Kami ganito. Nagtiwala masyado sa pera. Amen? Pero pinaalala sa atin ng Panginoon, noong taong 2020, kahit gaano karaming laman ng iyong bangko, kaya yung mangubos. Ano nangyari in 2020? Amen. Tama? Amen. Kaya hindi garantiya. Amen ang pera. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Isa pa mga kapatid, yung tinatawag na talento, kaloob, kakayanan, pwedeng maging Diyos-Diyosan. Amen. Talented ako, marami akong alam gawin. Amen. Kaya alam ko, ano man ang dumating na problema, malalampasan ko. Oh, amen. Kau na. Amen. Praise God. Pwede tayo magmalaki dahil magaling tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Ano, magaling ako sa ganito. Alam niyo mga kapatid, may nakilala ako may nakilala akong tao. Amen. Totoo. Dito ito sa Pateros. Masyadong nagtiwala sa kanyang kakayanan. Magaling siyang mag-drawing. Pero isang araw, nahulog ang tao yun mula sa mataas na kalagayan. Mataas. May inaayos ata siya, may hagdanan, nahulog yung lalaking yun. At pagkahulog niya, yung kamay na pinagdodrawing niya, yung naitukod niya. Amen. Nabali yung kanyang braso. Alam ko hanggang ngayon, may bakal na ata sa kanyang kamay. Totoo yun mga kapatid. Amen. Si Sister Maria na nagdala sa akin sa lalaki yun. Unang nag-meet kami, hallelujah, halos hindi maipinta yung kanyang mukha sa pagkalumbok. Alam niyo bakit? Doon daw siya nagtiwala sa kanyang pagdodrawing. Kasi napakalaki na kanyang kinikita. Siya ay nagdodrawing ng mga design ng bahay. Kapag meron kang ipapagawang mga bahay, siya ang magdodrawing. Ang galing niya magdrawing, ipinakita niya sa akin yung kanyang mga drawing. Sabi niya sa akin, nag-meet kami, pastor, nung ako'y maaksidente, parang nawala ang lahat sa akin. Gumuho ang mundo ko. Nato kami, magkausap kami sa nila sa kusina. Hindi ko alam ang gagawin ko, pastor. Na-depress ako. Hindi ako lumalabas. Wala akong gustong kausap. Amen? Talented yun, gifted. Pag akong galing nyo po mag-drawing. Talagang parang alam niyo, makatotohanan na talaga. Nag-drawing siya ng mga bahay. Kaya lang mga kapatid, kaya na sinabi ko, hindi ka pwedeng basta-basta magtiwala sa talento mo. Sa kakayahan mo. Sa pwede mong gawin. Kahit gaano ka kagaling, amen, pwedeng sa isang iglap, pwedeng mawala sa iyo ang mga bagay na masyado mong pinagtiwalaan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, nabahagi na natin yung tatay na yun at paminsan-minsan ay dumadalo siya dito sa church. Papasalamat siya, Pastor, salamat. May pag-asa pala sa ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya ang tamang gawin ngayong umaga, mga kapatid, ito yung ikalawang option ng pagharap sa buhay. Ito naman yung tinatawag na Abijah strategy. Abijah strategy. Anong ginawa niya? Siya ay nagtiwala sa Diyos. Amen? 2 Chronicles 13:14. Nang ang huda ay lumingon, ang labanan ay nasa harapan at likuran nila. Anong ginawa nila? At sila ay sumigaw sa Panginoon at hinipan ng mga pari ang mga trompeta. Amen? May labanan sa harapan, may labanan sa likuran. Anong ginawa ni Abijah? Sila ay sumigaw sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, ito ang tamang gawin, lalo na sa mga sitwasyon ng mga bagay-bagay, ang mga problema ay marami, sunod-sunod, lumalampas na sa ating ulo, may oras sa ating buhay na hindi natin kailangan magpanggap. Ulitin ko, may oras sa ating buhay na hindi natin kailangan magpanggap. Amen? Ano ibig ko sabihin, Pastor? Magpanggap na kaya natin ang lahat. Kaya sasabihin ko sa iyo, hindi mo kaya ang lahat. Amen. Amen? Hindi natin kailangan magpanggap na alam natin ang lahat. Amen? Alam niyo ang tawag doon mga kapatid, kapag pinipilit mo, kapag nagpapanggap ka, kaya mo lahat, alam mo lahat, alam mo tawag doon? Kayabangan. Amen. Yung first strategy ni Jeroboam, kapag mataas, no, I can do this. Meron ako ng mga ganito. Amen? Hallelujah. Dahil ang totoo ngayong umaga mga kapatid, oo, pwedeng marami kang alam, amen, pero hindi pa rin lahat ay alam mo. Marami,
pero hindi lahat. Amen po ba? Amen. Kaya yun ang dahilan para tumawag at lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Dahil hindi natin alam ang lahat, pero ang Panginoon alam niyang lahat, pati ang solusyon sa iyong kasalukuyang kalagayan sa oras na ito. Pwede marami kang kayang gawin, praise God. Amen. Pero hindi pa rin lahat ay kaya mong gawin. Salamat kung marami kang kayang gawin. Salamat sa Panginoon. Praise God. Pero nais ko sabihin ngayong umaga, marami ka man kayang gawin, pero hindi pa rin lahat kaya mong gawin. Kaya yun ang dahilan para tumawag at lumapit tayo sa Panginoon. Dahil hindi natin kaya ang lahat ng bagay. Ano ulit yung lahat ng bagay? Over our head. Over our head na to, Pastor. Amen. Pero ang Diyos, kaya niya ang lahat dahil walang anuman na lumalampas sa kakayahan ng Diyos. Amen. Jeremiah 32:17. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Purihin ang Panginoon. Walang bagay na napakahirap sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tinuturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Mga kapatid, alam nyo kung anong tinuturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Ikaw man ay dumadaan sa mga kalagayan over your head, lampas na sa aking ulo. Alam mo mga kapatid, ang tinuturo ng Panginoon sa atin ngayong umaga, napakasimple lang. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Amen. Ulitin ko, paminsan kasi nagpapanggap ka lang. Ayaw mong makita ng iba na hina ka, lugmok ka. No. Mga kapatid, amen, humingi ka ng tulong sa Panginoon at huwag mong sarilinin ang mga problema na kinakaharap mo ngayon. Amen. Kaya may mga nagpapakamatay eh. Alam niyo bakit? Kasi sinasarili. Nagmamataas. At hindi kalooban ng Panginoon na magpakamatay ang tao kapag siya'y nahihirapan. Alam mo ba yan? Amen. Kaya may mga nababaliw eh. Kasi sinasarili. Tama ba? Kasi nagmamataas. Kaya masasabi ko mga kapatid, doon sa lugar na pinanggalingan ko, ako'y taga Mandaluyong, pero ako'y sa loob ng Mandaluyong. Kasi kapag labas, San Juan na yun eh, di ba? Kasi pag tinanong, taga Mandaluyong ka sa loob, sa labas? Siyempre sa loob, di ba? Kapag sa labas, San Juan na yun, Makati na yun, amen, Pasig na yun. Amen. Alam niyo kung bakit? Maraming tao doon sa Mandaluyong, yung tinatawag na mental hospital, doon ang mental hospital eh. Yes. Di ba? Nababaliw. Amen. Masasabi ko kasi mga tao ngayon masyado nilang sinarili ang problema at nagpanggap, nagmataas na kaya nila. At hindi kalooban ng Panginoon na mabaliw ang tao. Mabaliw ka. Amen. Ano ba yan? Hindi kalooban ng Panginoon mabaliw ka? Amen. Kapag ikaw ay nalulula at nalulunod sa mga problema. At lalong-lalo na mga kapatid, hindi kalooban ng Panginoon na tumalikod ka sa Panginoon. Amen. Dahil ang totoo mga kapatid, ito ang totoo, kahit tumalikod tayo sa Panginoon, amen, iwanan natin itong church, ang totoo ngayong umaga mga kapatid, amen, hindi pa rin mawawala ang mga problema. Amen. Dito ka sa church, wala ka sa church, may problema ka pa rin. Amen? At ikaw ang talo, ikaw ang lugi kapag iniwanan mo ang Panginoon, tapos dadaan ka sa mga sapin-sapin sunod-sunod na problema. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, sabi ko nga kanina, ang kailangan natin gawin ay humingi ng tulong sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ng mga mabubulaklak na salita. Oh Lord, kailangan ko ang iyong tulong. No! Amen? Hallelujah. Alam niyo, si Pedro, nung siya ay pinalakad ng Diyos sa ibabaw ng tubig, tapos nagsimula siyang lumubog over his head. Alam niyo ginawa ni Pedro? Wala nang mabubulaklak na salita. Lord, save me! Walang arte. Umamatay na siya eh. Amen? At yun ang pwedeng gawin natin ngayong umaga. Amen? Panginoon, tulong! Nandiyan pa po ba kayo? Amen! Minsan ayaw lang natin aminin. Amen? Hinihintay lang tayo ng Panginoon. Nung simpleng ganun, alam niyo yun ang makapangyarihang panalangin. Lord, tulong! Save me! Manununod na ako! Tapos sabi ni Pedro, hindi inahon siya ng Panginoon, hindi sinabi ni Pedro, oh Jesus, andito na ako manununod. Sumigaw siya, Lord, save me!
Sumigaw sa Panginoon. Amen? Ganon din ang ginawa ni Abias. Sumigaw sila sa Panginoon. At yun ay senyales ng kapakumbabaan. Hindi na sila nagmataas. Amen? At yung sigaw na talagang nangangailangan ng tulong, yun po ang makakatawag sa atensyon ng ating Panginoon. Kaya na kailangan natin ngayong umaga. Amen? Sapin-sapin ang mga problema, over your head. Amen? Hallelujah, sumigaw tayo sa Panginoon para humingi ng tulong. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, kung ikaw, hallelujah, ay nakakaranas ng mga problema na lumalampas sa iyong ulo. Amen? Hallelujah, ito ang pinakamensahe ng pangangaral ngayong umaga. Alam mo, ang pinakamabuting gagawin mo, humingi ng tulong. Amen. Napakasimple lang, di ba? Humingi ng tulong. Pero bakit hindi mo nagagawa? Kasi nagmamataas ka. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Yun ang pinakamagandang gagawin mo ngayong umaga. At yun ang pinakamatalinong option, pagpili kung paano mo haharapin ang buhay dito sa lupa. Sinod ko lang ko lang ito mga kapatid, hindi lang tulong mula sa Panginoon, kundi ito pwedeng tulong galing sa ibang tao. Amen. Salamat sa dalawang nag-amen. Alam niyo mga kapatid, kaya yun ang dahilan kung bakit, amen, nananalangin ako, amen, Lord, magligtas ka pa ng mga tao dito sa church, amen. Dahil ang totoo mga kapatid, natutunan ko ito sa ating fellowship, amen, kailangan natin ng pastor na magpapayo sa atin. Ako po ay pastor, salamat sa ating Panginoon, pero may pastor pa rin ako. Si Pastor Boyet. Nagpapasakop pa rin ako sa kanyang leadership. Kapag may sinabi si Pastor Boyet, sumusunod ako. Amen? Bakit, mga kapatid? Dahil kailangan ko ng pastor na gagabay pa rin sa akin. Ganon din sa ating ngayong umaga. Amen? Mga kapatid, hallelujah, hindi niyo po ako kaaway, hindi niyo po ako kalaban. Amen? Araw-araw ay pinapanalangin ko pong bawat isa sa inyo. Amen? Nakakatuwa, amen, unti-unti sinasagot ng Panginoon ang aking mga panalangin. Hallelujah. At isa pa mga kapatid, salamat din. Hallelujah. Sabi ko nga, tulong din galing sa ibang tao. Salamat sa Panginoon, may asawa ako. Amen. Amen. Kaya ngayong umaga, kung ikaw ay may asawa, ikaw ay pinagpala. Amen. Salamat. Amen. Lakas ng amen sister dyan. Dahil ako ay tao lang din po mga kapatid sa ating Panginoon. May mga oras na nangihina ako, yes. Amen. Parang hindi ko alam ang gagawin. Amen. May mga tagpo sa aking buhay mga kapatid. Siyempre, di naman tayo araw-araw nakikita. Iniisip ko ang mga tao. Paano kaya sila maliligtas? Paano kaya sila mapupunta dito sa church? Tapos, nag-iisip ako ng pangangaral. May pangangaral ng linggo, may pangangaral panauwi. Amen. Minsan, over my head. Amen. Nalulunod din ako, nalulula. Kamusta kayo si ganito? Mag-text, Pastor, ipanalangin natin si ganito, may sakit. Pastor, si ganito, bisitahin natin ni ganito. Baka pwede siyang ma-share, magkaroon ng Bible study doon. Amen. Iniisip ko kung ano pang gagawin dito sa church. Amen. Pero salamat sa aking misis na nagpapalakas sa akin. Hindi ko siya i-acknowledge. Amen. Lalo na kahapon. Amen. Alam niya kapag hindi ko alam ang gagawin, hindi ko mapalagay, katulad kahapon, amen, sabi niya sa akin, matulog ka muna. Magpahinga ka, pagising mo, kahit papaano ay na-refresh ka na. Amen. Tulog na ako. Amen. Hallelujah. Pagising ko, salamat sa Panginoon, okay na nga ulit ako. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, sa mga may asawa na narito, love your spouse. Amen. Oy, ulitin ko, sa mga mag-asawang na narito, love your spouse. Amen. Mahalin mo ang iyong asawa. Amen. Amen po ba? Amen. Dapat, mga kapatid, kayong mag-asawa, hallelujah, ang unang nagtutulungan. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Thank you, Lord. Kakaintindihan po ba tayo? Amen. Amen. Mga kapatid, itong totoo, kailangan mo ng tao na makakatulong sa iyo. Amen. Proverbs 27:17, ang bakal ay nagpapatala sa bakal at ang tao ang nagpapatala sa isa pang tao. Amen? Iron sharpens iron, amen, and a person sharpens the other person. Amen? Kailangan natin ng iba para patalasin tayo. Para matuto tayo. Dahil kapag mapurol tayo, hindi tayo magiging kapaki-pakinabang. Di ba ang pencil? Di ba? Kapag mapurol, pangit gamitin, kailangan tasahan. At yung minsan, yung pantasa, di ba yung pencil, tinatasahan, nababalatan yung pencil. Kaya minsan kapag tinatasahan tayo, masakit.
Lalo na kapag ibang tao, may pupunahin sa'yo, may sasabihin sa'yo. Ganun talaga ang totoo mga kapatid. Darating ang punto sa iyong buhay, masasaktan ka sa tao. Pero salamat sa ating Panginoon, masaktan ka man sa tao, ang sabi ng Bible, ang tao ang magpapatalas sa'yo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah! Kasi may mga tao na kapag tinanong mo, kamusta ka? Ang sasagot, ayos lang. Good. Amen. Kahit hindi naman. Amen? Pakinggan mo ito kapatid sa ating Panginoon. Hindi ka makakatanggap ng tulong o payo hanggat hindi ka humingi ng tulong o payo. Amen po ba? Hindi ka makakatanggap ng tulong o payo hanggat hindi ka humihingi ng tulong o payo. Amen? Hallelujah. Ang mangyayari mga kapatid, mananatili ka sa iyong kalagayan na nahihirapan ka kapag pinipilit mo sa sarili mo na kaya mo kahit walang tulong ng iba. May pastor ako, mga kapatid sa ating Panginoon, pero kailangan ko ng tulong ng tao. Kailangan ko ng tulong din ng bawat isa sa inyo. Amen? Kasi kaya ko ito, pastor ako, kaya. No. Amen? Kaya maraming salamat sa mga nakakasama kong manalangin, nakakasama ko sa mga gawain, nakakasama kong humayo sa labas. Pagpalain ng Diyos ang inyong buhay. Amen? Pero ganun pa man mga kapatid, ang pinakamabuti at pinakamahalagang tulong na kailangan natin ay nanggagaling pa rin sa Panginoon. Pangatlo, pag-usapan natin mga kapatid, breakthrough. Kapag sinabing breakthrough ay pagbiglas, paglampas, may mga bagay, pangyayari, problema na lumalampas sa ating ulo. Pero alam niyo ba mga kapatid, maaari din nating malampasan yun? O magkaroon ng tinatawag na breakthrough. Amen. Paano mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagdepende sa Panginoon. Ibig sabihin ng breakthrough, nakalampas ka, nakahigit ka rin. Yes, may mga bagay na over your head. Hallelujah. Pero yung tinatawag na breakthrough, pwede mo rin malampasan yung mga bagay, yung mga kalagayan na lumalampas sa iyong ulo. Paano? Sa pamamagitan ng tulong, pagtiwala at pagdepende sa ating Panginoon. 2 Chronicles 13, 14, 18. Hallelujah! Basahin natin mga kapatid na ang Huda ay lumingon, ang labanan ay nasa harapan at likuran nila, at sila'y sumigaw sa Panginoon at hinipan ng mga pari ang mga trumpeta. Pagkatapos ay sumigaw ng pakikipaglaban ng mga lalaki ng Huda, at nang sumigaw ang mga anak ng Huda, ginapi ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harapan ni Abias at ng Huda, at ang mga Israelita ay tumakas sa harapan ng Huda, at sila'y ibinigay ng Diyos sa kamay ng Huda. Tinalo sila ni Abias at ng kanyang mga tauhan sa isang napakalaking patayan. Sa gayon, ang napatay sa Israel ay 500,000 mga piling lalaki. Verse 18, gayon, nagapi ang mga anak ni Israel ng panahon iyon, at ang mga anak ni Huda ay nagtagumpay. Bakit? Sapagkat sila'y nagtiwala sa Panginoon. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Ulitin ko mga kapatid, marami ang kalaban. Times 2 ng bilang nila. Amen? Over their head, pero nagawa nilang magtagumpay. Nagkaroon ng breakthrough. Maraming napatay sa mga kalaban nila. Bakit? Sapagkat itong si Abias at ang kanyang kawal, nagtiwala sila sa ating Panginoon. Ang ganda ng sinabi sa English, 2 Chronicles 13:18. So at that time, the people of Israel were defeated and the people of Judah won. Why? Because they depended on the Lord. They depended. Umasa sila, dumepende sila, nagtiwala sila sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Nagkaroon ng pagtatagumpay dahil humingi ng tulong sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa aking pagtatapos ngayong umaga mga kapatid, hallelujah! Alam niyo mga kapatid, ang pagkakaroon ng kalagayan na lampas sa ating ulo ay hindi masama ang laging dulot sa atin. Ang pagkakaroon ng lampas, ang mga kalagay lampas sa ating ulo ay pakinabang din po sa atin. Alam niyo mga kapatid, pwede kang lumago sa mga mahihirap na kalagayan sa ating buhay. Amen. Sabi ito ni Pastor Greg, kinote ko, nandiyan yan sa harapan, you can never grow without stressful situations. Gusto mong lumago? Gusto mong matuto? Ano pa? Gusto mong humasa? Yung iyong kaalaman, yung iyong abilidad? Minsan padadaanin ka ng Panginoon sa mga stressful situations. Amen? You can never grow without stressful situations. Yun nga lang, tayo kasi mga tao, ayaw natin na na-stress. Pag ayaw mo ng stress, sabihin ko sa inyo ngayong umaga, hindi ka lalago. Andiyan pa po ba kayo? Pag ayaw mo ng problema, ayaw mo ng stress, paminsan yung mga problema, yun din ang magpapatalas sa'yo.
magpapalago sa'yo. Doon ka matututo, doon ka gagaling, doon ka huhusay. Kapag napagdaanan mo yung mga problema na yun. Masasabi mo na lang isang araw, kapag nalampasan mo yung mga over your head na yun, amen, salamat sa ating Panginoon, nalampasan ko, hallelujah, kaya ko pala sa tulong ng ating Panginoon. At dahil nalampasan mo, nagkaroon ka ngayon ng mga panibagong kaalaman at kakayahan. Amen? Alam mo na ulit kung paano haharapin yung mga susunod na labanan dahil natuto ka doon sa kalagayan na over your head. Amen po ba? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah. Kung ikaw ay nasa kalagayang lampas sa iyong ulo, amen, una, humingi ka ng tulong sa ating Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Ikalawa, humingi ka rin ng tulong sa ibang tao. Mga kapatid, ang Diyos na aking ipinapangaral ngayong umaga, siya ang magbibigay ng breakthrough sa iyong buhay. Amen. Ngayong umaga, minsan pa, palakpakan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y magsimula lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, glorify your name. Amen. Hallelujah. Kung meron man po kami mga bisita ngayong umaga, first time na ikaw narito sa church, salamat sa ating Panginoon. Kasagutan ka sa aming panalangin. Hallelujah. Ako'y magpapaanyaya ngayong umaga. Alam mo sa iyong sarili na ikaw ay hindi matuwid sa harap ng ating Panginoon. Kailangan mo siyang tanggapin ngayong umaga. Ito ang aming ginawa, amen, sa aming pagpunta rin sa church na ito, noong kami ay first time, inanyayaan din kami, amen, sa ganitong gawain, hallelujah, at pagkatapos ng service, pinalapit kami sa harapan, amen, humingi kami ng tawad sa ating Panginoon, pinagsisihan ng aming mga kasalanan, tinanggap namin si Jesus sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Amen. Hindi po relihiyon ang aming pong inaalok sa inyo. Hindi po relihiyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan po ng tao ay tunay at malapit na relasyon sa ating Diyos. At yun po ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. John 14:6, I am the way, Jesus said. I am the way, akong daan, para magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon Diyos. Not religion, hindi relihiyon mga kapatid, hallelujah. At isa pa mga kapatid, si Jesus, amen, ang tanging daan upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Ngayong umaga, kung meron na pong first time, pwede ba namin makita, amen, ang iyong kamay? Hallelujah, ngayong umaga, salamat po, praise God, salamat po, praise God, thank you Lord. Pwede po ba kayo lumapit dito sa harapan habang ang bawat isa po ay nakayuko? Wala pong nakatingin sa paligid. Hallelujah, pwede po ba kayo lumapit dito sa harapan? Thank you Lord, thank you Jesus, praise God. Nakatingin po kayo sa akin, sa akin po kayo nakaharap. Amen, thank you Lord, hallelujah, glory, hallelujah. Jesus, you are worthy to be praised. Sister Shah, RJ. Sister Shah, sister. Apo, kayo na po magpatanggap. Salamat po sa inyong desisyon. Pagpalain po ng Panginoon. Nakita po ng Panginoon ang desisyon na ginawa niyo ngayong umaga. Amen. Ang tatanggapin niyo po, hindi religion. Ang tatanggapin niyo po isang Diyos, isang persona, ang pangalan niya, Jesus Christ. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, habang sila po tumatanggap sa ating Panginoon, hallelujah, ako po'y magbabakasakali naman sa lahat. Tayo po'y magkakaroon ng altar call. Hindi ko alam ang eksaktong kalagayan mo sa oras na ito. Hallelujah, maraming may tagpo sa iyong buhay ngayon na over your head, lampas sa iyong ulo, lampas sa iyong kapasidad, lampas sa iyong kakayanan, at hindi mo talaga alam ang gagawin. Ngayong umaga mga kapatid, hindi mo kailangan magpanggap. Alam ng Panginoon, amen, ang eksaktong kalagayan mo ngayon, at alam ng Panginoon na kailangan mo ng tulong niya. Hinihintay lang ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya ngayong umaga. Ang taong makakatanggap ng breakthrough, makakatanggap ng tulong sa Panginoon, makakaranas ng pagtatagumpay, magkakaroon ng paglampas, ay yung mga tao nagtiwala, dumepende, amen, umasa sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayong umaga, binubuksan po natin ang ating altara. Tayo po'y lumapit sa ating harapan habang tayo po'y umaawit na. Hallelujah. How great is our God. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Praise God, you are worthy to be praised. Salamat Panginoon sa napakagandang senaryo na ito sa harapan. Hallelujah, mga tao ito ay tumatanggap sa iyo, susuko ng buhay sa iyo, Panginoon Jesus. Mangusap at magpakahayag ka sa kanila. Ganun din Panginoon Diyos, ang mga kasama ko ngayong umaga, ang aking mga kapatid Panginoon, na hindi nila alam ang gagawin sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, nahihirapan, nalulula, nalulunod Panginoon Lord. Give them your supernatural strength, Lord God. Hallelujah. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin ng biyaya mo. Kailangan namin ng kalakasan mo, Panginoon. Hallelujah. Lord.
us, Lord Jesus. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak. We need you. We need you, Lord. Praise God, Lord. Help us, Lord God, to depend on you. Help us, Lord God, to trust in you, Lord Jesus. Glorify your name. Lord, Father, Spirit, Son, dalayo din, dalayo. Tayo po'y magsitayong lahat, sabay-sabay nating awitin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sabay-sabay tayo, walang tugtog. How great is our God. Sing, how great is our God. And all will see how great is our God. Purihin, pasalamatan, sambahin natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify your name. Ngayong umaga, mga kapatid, sa ating Panginoon, mabilis na lang. Hallelujah. Pwede ko pong makita ang iyong kamay. Hallelujah, na ikaw yung sumasalamin sa pangalan ngayong umaga. May mga bagay kalagay sa iyong buhay over your head. Hallelujah. Mananalangin tayo. Hallelujah. Ipapanalangin ko po kayo. Umasa at dumipende tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Panginoon Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Narito, Panginoon, ang mga mananampalataya, ang iyong mga anak, Panginoon Diyos, na humaharap sa mga sitwasyon, sa mga kalagayan, na lampas sa kanilang ulo, lampas sa kanilang kapasidad, lampas sa kanilang kaalaman, lampas sa kanilang kakayahan, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng iyong angat kalakasan, kalakasan, Panginoon Diyos. Kailangan namin ang iyong biyaya na maharap ang mga bagay na ito. Tulungan mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak na patuloy kaming magpakumbaba sa iyong harapan dahil hindi lahat ay alam namin at hindi lahat ay kaya namin, Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit kailangan namin ng tulong mo, Panginoon. Lord, narito ang iyong mga anak. Lalabas kami, Panginoon. Ikaw ang magsusupply sa amin, Panginoon Diyos, ng kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. Alam namin, malalampasan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Ang mga bagay, Panginoon Diyos, na lampas sa aming ulo. Tulungan mo ang aking mga anak, Panginoon Diyos. Patuloy ka nilang maalala at patuloy nilang makilala, Panginoon, na sa bawat araw ng kanilang buhay, kailangan kanila, Panginoong Isus. Lord, marami pong salamat. Hallelujah, sa gawain mo ngayong umaga. Lord, sa kalakasan, pag-asa at pagpapalang, tinanggap na namin, Panginoon, na uuwi kami, Panginoon, na dala, Panginoong Diyos, ang mensahe ng iyong mga salita. Ingatan mong bawat isa sa panibagong isang linggo na aming kaharapin. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho at negosyo,
serbisyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat at pagtugon mo at pagtugon mo sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Marami pong salamat. Inaangkin na rin po namin, O Diyos, ang kumpletong kagalingan, Panginoon, sa umagang ito, sa mga nakakaramdam ng pananakit sa kanilang katawan, Lord God. We claim your complete healing, Lord Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa fellowship na ito. Sa iyo kami patuloy na umaasa, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Thank you. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Hallelujah. Patuloy po ako mag-invite sa ating mga gawain. Hallelujah. Kita-kita